Kumusta mga kamayaman? Ako pa rin ang inyong kasama, kakwentuhan, katulong sa aking tabi. Isa sa mga anak ng Villojoso na nag-succeed sa buhay. Siya ngayon ay isang financial advisor. Ating kilalanin ang kwento ng buhay ni Jason. Kumusta ka, kamayaman? Hello ate, mabuti naman. At kumusta sa inyo sa mga viewers ni ate? Yan. Ako ay anak ng Villojoso at nasaksihan ko ang iyong paglaki mula pagkabata. Jason, tell us more about you. Sa mga hindi nakakakilala sa'yo, sino ba si Jason Ignacio? Okay, so nakaka-pressure naman yan. Okay. Let's breathe. Yeah. Okay. Ako nga po pala si Jason Ignacio na tubong Nueva Ecija. At dito na ako naipanganak sa barangay namin, sa Barangay Villojoso, San Jose City. So, 36 years old na ako. At graduate ako ng Bachelor of Arts in Psychology sa Central Luzon State University. Ngayon, currently, nagtatrabaho ako bilang financial advisor full-time for 11 years. So, dito ko na lahat nagawa. I mean, naigapang yung family namin sa trabahong to. Alright, thank you so much sa iyong introduction. Gusto kong balikan, gusto kong malaman. Ako laking bukid din, alam ko yung struggles. Si Jason ba, habang lumalaki, ano yung kanyang kabataan? Ano yung kanyang environment? Okay, so yung environment na kinalakihan ko, laki lang din naman kami sa hirap. So, simula grade 1 to grade 6, ang baon ko lang ay 5 pesos, 3 pesos sa umaga at 2 pesos naman sa hapon. So, grade 6, natuto na akong magsaka. So, mayroon kaming maliit na sakahan at nakikisaka lang yung parents ko. So, tinutulungan ko sila sa pagsasaka. So, doon ako natutong magsaka mula grade 12 years old. Yeah, 11, 12, nagsasaka na kami. Nagtatanim kami ng sibuyas, namimitas kami ng sibuyas, nagtatanim ng ampalaya, kamatis, lahat ng gulay. So, naranasan namin yung hirap ng buhay bilang magsasaka, bilang farmer. Kasi nakikisaka lang din naman kami. So, maliit lang din naman yung napagkukunan namin. So, talagang kailangan mong tumulong bilang panganay. Kailangan mong tumulong sa parents mo para mayroong extra income ng family. Nabigatan yata ako doon. Grade 6, talagang nasa initan ka, mga kamayaman, kapag ikaw ay nagtatrabaho sa bukid. Sabi niya, nagtatanim siya. Ini-imagine ko na. Kasi si Jason, nakita ko siyang bata. Manipis siya and imagine niyo yung batang manipis, nasa bilad ng araw. Hindi ka ba nagalit sa mga magulang mo na, ampay matan, kas dua ka dua daktoy? Hindi ka ba nagdamdam na bakit yung mga ibang bata nasa lilim lang, nasa loob lang ng bahay, bakit ako kailangan kong magtrabaho sa bukid? Napakainit. Hindi naman ako nagdamdam sa parents ko. So, pero wala akong choice eh. So, kailangan ko rin magsumikap. Kailangan ko silang tulungan. Kasi mahirap talaga yung buhay namin kung hindi ako tutulong. Walang mangyayari sa amin. So, kailangan may isang member of the family na kailangan magsumikap at break the cycle of poverty. Yun yung kailangan. Okay. Diba? I like that word. Yun, dapat kailangan mong magsumikap at, I mean, may pangarap kasi ako sa buhay. That's the reason why na kailangan kong magsumikap at tulungan yung parents ko. At kasi ako yung panganay eh. Parang nasa akin yung isa sa mga responsibilities. Tatlo kaming magkakapatid, ako yung panganay. So, kailangan kong magsakripisyo. Hindi pwedeng nasa bahay ka lang, hindi pwedeng nakaupo ka lang, kundi kailangan mong magtrabaho at magsumikap araw-araw. Gusto kong balikan kasi magandang pag-usapan at breaking the poverty cycle. Paano mo pinaglabanan? Paano yung journey mo to break that poverty cycle? Ano-ano yung mga ginawa mo? And ano-ano yung mga naging lakas mo at motivation
to focus to that goal? Nung college ako, nag-aaral ako bilang psychology student. Talagang, ang ginawa ko noon, naghanap ako ng mga scholarships. So, meron akong 3 scholar that time. And then, naalala ko noon, yung sapatos ko, pudpud na yung ilalim. So, kapag umuulan, napapasukan na ng tubig ulan. So, sabi ko, oh my gosh, kawawa naman ako. So, naghanap ako ng scholarship. So, nakagraduate ako. After kong graduate, pumunta ako sa Manila. Imagine, ang pera ko lang noon, ang budget ko lang, that's gonna be 1,000 pesos. Okay. Ang pamasahe nun, nasa 185 papunta. So, paano yung lodging mo, yung pagkain mo? So, nakitira ako ngayon sa isa kong friend na babait. So, kailangan kong mag-apply, maghanap ng trabaho para may maipadala sa amin. Kasi, nag-aaral pa lang yung 2 kong kapatid, yung pangalawa at saka yung bunso. Naghanap ako ng trabaho, naging HR ako, Human Resources. Okay. So, taga-interview, ganyan. So, nalaman ko rin yung mga background ng mga applicants. Then, nung nasa Manila ako, sabi ko, paano kaya yung mayaman yung mga mayayaman? Okay. 'Di ba? So, na-curious ako ngayon. Ang ginawa ko, after ng work ko, nagre-research ako ngayon ng mga blogs, ng mga articles regarding financial literacy. At very important pala sa tao na kailangan mong maging financially literate. Okay. Okay? Alam mo kung paano kumita. Alam mo kung paano protektahan yung pera at paano mo palalaguin yung pera. Gusto ko lang balikan konti yung panahon kung saan nag-aaral ka pa. Ang sabi mo nga, very limited yung financial resources kasi ang pamilya, ang trabaho, hindi ganon, aminin natin, pag magsasaka ka, seasonal ang kita. Exactly. May 2 ka pang kapatid. So, ang financial resources, tamang-tama, minsan kinakapos pa. Depende kung masalanta ka pa ng bagyo and sakuna sa iyong crops or sa iyong kung ano man yung itinanim. Hindi ka ba nag-self-pity? 3 scholarships nakatulong sa'yo, which is very good. Thank you sa mga sponsors and donors, government man yan or non-government organizations na tumulong sa'yo. Hindi ka ba nasaktan na ang hirap, gusto ko nang mag-give up? Kasi, di ba tayo minsan pag nahihirapan tayo, ayaw mo na, iiwan mo na. Ano yung nag-push sa'yo para keep going hanggang makagraduate ka? Actually, nag-stop ako ng 1 year. Okay. That time. So, nagtrabaho ako sa Manila bilang bagger or checker ng isang department store, yung SM sa Santa Mesa. So, nag-stop ako ngayon. Then, sabi ko, ayoko ng ganito. So, bumalik ulit ako mag-aral. Yun yung another motivation ko na kailangan kong mag-aral. Kasi kung wala akong natapos, sino ngayon ang magpapaaral sa 2 kong kapatid? So, nahirapan ka ba dun sa trabahong nakuha mo? Kaya gusto mo mag-aral na lang ako ulit? Hindi ako nahirapan kasi alam ko na kaya ko naman gawin yung trabahong yun. Gusto ko lang na magkaroon ng diploma. Okay. At gusto ko lang sa pamilya namin na may makatapos. Okay. Yun yung isang motivation ko. So, kahit na limited yung resources, imagine 100 pesos lang ang baon ko. Ang pamasahe ko nun, computed 83 pesos a day. So, I only have 17 pesos. Pangkain pa. Pangkain. Nagbabaon ako ngayon ng kanin. Tapos, ang lagi kong inuulam every tanghali ay 3 siomay. Okay. Yung 3 siomay na yon, that's gonna be worth 10 pesos. What about the miscellaneous na mga pangangailangan mo? Maglalaba tayo, magpolbo, o kahit wag ka nang magpolbo, yung at least for hygiene, toothpaste, sabon na pangpaligo, paano pa yun? Paano mo na pagkakasya yung... Sa hygiene, nasa bahay na kami naliligo. So, as in, balikan. Yung mula sa bayan natin, going to another bayan. Hala. So yun, kapagod lang talaga. Pero yung motivation mo na makapag-aral at magkaroon ng diploma, yun yung lagi kong iniintindi. Okay. Yun yung maganda kasi meron naman akong scholarship, meron namang
settled naman na yung mga miscellaneous. So, ang mahirap lang talaga is yung everyday na baon mo. Yung pambayad ng Xerox, yung pambayad ng libro, ganyan. Bukod sa hangarin mo na magkaroon ang pamilya mo ng makatapos at isa man lang sa inyo, sabi mo nga ay makatapos, ano pa yung mga dahilan, kung meron pa, na nag-motivate sa'yo na kailangan magkaroon ako ng diploma? Another motivation is kailangan ko magkaroon ng diploma para maka-enter sa corporate world. Gusto kong magtrabaho sa malalaking building. Okay. Gusto kong makasalamuha ng mga milyonaryo. Gusto kong pumasok sa Makati. Yun yung dream ko. Kasi may hirap naman kung wala kang diploma na papasok ka sa isang corporate na walang alam. Ang kailangan natin ngayon is diploma para makapasok ka. Kung wala kang diploma, wala. May echapwera ka talaga. So, kailangan talaga yung diploma kasi yun yung key mo para makapasok sa larangan na gusto mo. Yes. Nariyan na yung ipinagmamalaki mong diploma. I am very sure happy ang iyong mga magulang. May struggle ka ba kung paano pumasok sa trabaho, maghanap ng trabaho? Napakarami nating graduates. Nahirapan ka ba sa pag-compete sa kanila para makahanap ng trabaho na sa palagay mo ay mag-aangat sa'yo sa buhay? Sa experience ko, medyo nadalian naman ako sa paghanap ng trabaho talaga. Noon. Or talagang sinuwerte lang, hindi ko alam kung swerte or isang interview lang natanggap na ako. So, yun yung mahalagang bagay kasi andun naman na yung mga criteria na hinahanap nila for you. So, nadalian ako sa paghahanap ng work. Mga kamayaman, kung nakikita nyo lang ang aming kapaligiran, napakaganda, napaka-aesthetic, feeling rich ako. Kasi nakatabi ako sa isang masasabi kong one of the young successful men of Villajoson. Mind you, ini-emphasize ko yung salitang Villajoson dahil ang aming lugar ay isang napakaliit na barangay. Sitio lamang siya noong araw. And marami rito ang talagang struggling families. Kaya ko hiniling kay Jason na maibahagi sa ating lahat ang kanyang kwento dahil it's very inspiring. Kailangan nangangarap ang isang tao, hindi ka lamang nasa loob ng isang lugar. Kung gusto mong makita ang mundo, go out, explore, pero kailangan mo ng bala at yun nga yung kanyang gamit ay ang kanyang diploma. Now that you are very successful, please tell us ano-ano yung mga gusto mong ibahagi sa mga kapwa mo na naririto, na nanonood, hindi lamang dito sa mga taga Villajoson, kundi sa lahat ng mga young adults na kagaya mo. Yeah. Yung success natin ay hindi naman overnight. It takes time talaga. Imagine sa pag-work ko sa industry ng insurance, 4 na taon bago ako naging successful. Okay. It takes discipline, consistency, at persistent ka dapat. Kung mayroon kang pangarap talaga, kailangan mong puhunan, kailangan mong diligan, at magbubunga yung kasipagan mo. Kahit na gaano ka katalino, kung hindi ka naman masipag, hindi ka naman madiskarte, wala yung diploma na yun. Okay. Kailangan yung diploma na yun na pinangahawakan mo, kailangan mo ring palaguin. I mean, kailangan mo rin siyang bigyan ng hard work. Bigyan mo rin siya ng time. Kailangan mong i-educate yung sarili mo. Kailangan mong mag-invest sa sarili mo. Para makuha mo yung pangarap na gusto mo. At take note, kailangan yung mental mo talaga, yung mentality mo, dapat rich. Dapat lagi kang nagbabasa, dapat lagi mong ninonorish yung mental health mo. Yun. So,
self-improvement, Yes. self-discipline, para makuha mo yung success na pinapangarap mo. Mga kamayaman, si Jason ay isang financial advisor at nais kong malaman, nabanggit mo kanina about insurance. Sa kultura nating mga Pilipino, hindi kasi tayo nagpapahalaga sa insurance. Pag mawasak ang bahay mo ng bagyo, pag nawasak ang pananim mo ng bagyo, ang sasakyan mo na bangga, walang insurance. Kaya ubos lahat, wala na lahat. Pero ngayon, may mga kagaya niya na nagpapaliwanag sa atin na ay parang mabuti ang may insurance kasi ito ay nagbibigay seguridad sa ating bahay, pag may sakuna, sa ating crops, sa ating sasakyan, sa ating mga gamit. Please tell us more about that kasi na gustong malaman ano ba ang ginagawa ng insurance sa ating buhay. Mm-mm. So yung sa amin, I'm working with one of the number one insurance company. So mostly ang ini-insure namin ay life insurance, kundi yung tao. Nag-work ako sa Sun Life of Canada, the number one insurance company of the Philippines. Yun, napakahalaga pala ng insurance kasi imagine only 2% lang ng mga Pilipino pala ang may insurance dito sa Pilipinas. So nakakapanghinayang. Imagine ate, yung experience ko So, si mother nawala. Yung buong savings ko naubos. Wala siyang insurance. So, napakahalaga ng insurance. Kung mayroon man lang sana siyang insurance, mayroon kaming pambayad ng mga hospital bills, Yes. may pampalibing, hindi na ako nag-shell out ng pera kasi naubos din yung savings ko. After maubos ng savings ko, kailangan ko ulit ng kumayod para ma-replenish na naman yun. So, kayo, kung breadwinner kayo ng family, kung nagsusupport kayo ng family, kailangan nyo ng health and life insurance kung mahal nyo yung pamilya nyo talaga. Of course. Diba? Kasi ayaw mong maging burden sa kanila, 'di ba? Yung sarili mo, intindihin mo, mahalin mo yung sarili mo. Kailangan mo ng health insurance, kailangan mo ng life insurance. Kasi kapag ikaw yung tinamaan ng sakit, saan ka ngayon hihingi ng pambayad ng mga hospital bills? Pati paman din yung pampalibing nila, problemahin pa nila. At least kahit na meron kang health insurance, meron kang life insurance, na meron kang peace of mind na kahit na may mangyari sa'yo, hindi mababankrupt or hindi uutang yung family mo pampalibing or pampa-hospital sa'yo. Pinakamahalaga na mayroon kang life insurance at health insurance kung breadwinner ka. Pwede ba yan sa mga OFW na kagaya ko? Yes, exactly. Kasi yung insurance natin ngayon, yung life insurance natin ngayon is very hybrid. May kahit na buhay ka, mayroon nang nagbibigay sa'yo ng pera every year. At mayroon din siyang kasamang investment that you can use that for the retirement. Hindi lang siya kapag namatay ka, dun lang magkakaroon ng benefit. Kahit nabuhay ka ngayon, mayroon ng benefit para sa in the future. Kasi mayroon na siyang kasamang investment that can supplement to your retirement, to your travel fund, to your birthday fund, and to your future business. So, ang mahalaga is you can talk with the financial advisor like me para we can help, we can alter depending on your budget. Oo, kasi marami sa kagaya ko, katulad ko, katulong ako. Minsan kasi ang mindset namin baka mahal ang monthly payment ng matatanggalan pa yung ipapadala ko sa pamilya ko. Pero gaya nga ng sabi mo, kung mahal nyo talaga ang pamilya mo, kailangan maglalaan ka din sa sarili mo para in the future, hindi ka na problema. Hindi mo sila bibigyan ng problema pag ikaw ay nagkasakit or nagkaroon ng emergency sa iyo, aksidente. Minsan, it will hit you nang hindi mo nalalaman. Pero kagaya nga ng nabanggit ko na, baka mahal ang monthly payment ng isang OFW na katulong na kagaya ko. Yan yung mga misconception ng mga OFW. Kasi alam naman natin na yung life insurance talaga is dating pangmayaman lang talaga. Yes, pang mga yan din yung middle class, naisip ko. pangmayaman. Oo. Ganyan. And then we realize na, it's very affordable pala na everyone can have life insurance. Imagine,
1,500, 2,000, meron ka ng life insurance. Meron pang kasamang investment yon. Imagine, marami akong OFW clients. Really? Yeah, na kapag andito sila sa Pilipinas, saka sila kumukuha. Nagdadagdag sila ng mga life insurance nila. And then imagine, one of my client, I just want to share with you, one of my client from Riyadh, during pandemic, umuwi siya dito. Naabutan siya ng pandemic at ngayon hindi siya makabalik abroad. Yes. And then, wala siyang pera. As in, naubusan siya ng pera. Imagine kung saan kami nag-withdraw sa life insurance policy niya. Kasi yung insurance Covered niya, ba yun? yung insurance niya may kasamang investment that you can partially withdraw. Oh, so yung earnings ng investment, yun bang sinasabi mo? Parang a portion of your payment napupunta sa insurance charges at the same times napupunta siya sa investment that grows over Naku, time. parang nagiging interesado na ako. So, yun, imagine nakatulong sa kanya yung life insurance niya nung walang-wala siyang pera. Naglabas kami, nag-pull out kami ng 100,000 para masustain yung lifestyle niya. Wow. Yun yung kahalagahan niya. Hindi lang yung, ay, pangpatay lang yan. Oo, pag na-aksidente Pag na-aksidente lang. Hindi. Maraming benefits at importance yung life insurance. Imagine yung insurance mo, pwede mo pa siyang isanla sa bangko. Okay. Yeah, pwede kang mag-loan sa bangko gamit yung insurance mo. Affordable ba? How much is it? Yeah, affordable. Kasi depende yun sa, Sa age. plan. At depende, hindi. Okay. Yeah, depende sa age. One Okay. factor is age. Okay. Kasi hindi tayo bumabata, tumatanda tayo. Let's say for example, sa case ko, Ilang taon mo na? I'm 48 years old. 48. Ang hindi ko i-reveal yung aking Oo. kita, pero may portion ako doon na pwede kong ihulog. Ang paghuhulog ba sa'yo, for example, ay 6 months o monthly or annually? Paano? So, depende pa rin yun sa client. It's very flexible so na rin. ako pa rin ang masusunod. Ikaw pa rin ang masusunod. So, pwede siyang quarterly, semi-annual, Okay. annual, or we Okay. can do it monthly payment. Okay. Ang isa sa pinaka maganda naming product ngayon is Sun Secure Income. Ito yung nagbibigay ng pera. This is good for the OFW. It's gonna be a guaranteed of 10 years or Okay. 15 years to pay. I think yung 15 years to pay, ang payment doon is 3,700 per month for 15 years. Okay. And then you are covered of 250,000 times 2, that's gonna be 500,000. Okay. At the same time, ika 6 years of payment mo, bibigyan ka na ni Sun Life ng pera na 15,000 hanggang buhay ka. At the same time, meron pa yung Hanggang dividend. buhay ka, that means monthly. That's gonna be annual payment. Ay, annual. I mean, Okay. 1 year. annual. Every year. So, every year. Kasi at the same time, Pero you are... binabalik niya yung pera mo na. Yeah, pero insured ka pa ng another 500,000. Okay. Meaning to say, kaya sinasabi ko sa mga OFW, this is gonna be the best kasi nga, para pag umuwi kayo sa Pilipinas, meron kayong pang blowout. Di ba? Okay. Meron kayong pang party. Hindi mo na kukunin sa savings mo yung pang party mo, yung pang birthday mo, or kung may nagbibigay, kung binibigyan ka ni Sun Life ng kahit na 50,000 yearly, uuwi ka pwede mong pang travel fund, pwede mong pang birthday fund, pwede mong pang blowout fund, 'di ba? Hindi ka nakukuha sa savings mo. Alright. 'Di ba? May nagbibigay na sa iyo. Okay. So, mga kamayaman, importante ang may insurance. And alam ko sa mga OFW na kagaya ko, pinapahalagahan natin ang ating pamilya. But first, pahalagahan natin ang ating sarili para maibahagi natin sa kanila ng may peace of mind. Jason, paano mo napagtagumpayan ang mga rejections? So, ayun hindi naman siya overnight success talaga. So, maraming rejections. Every day, may rejections. Morning pa lang, rini-reject ka na. Tanghalian, kinakain mo na rejection. Hanggang gabihan, rini-rejection. So, maraming rejections talaga sa trabaho namin. Pero it keeps you going. Kailangan maging persistent. Sa 10 na tatawagan mo, 10 na lalapitan mo, isa lang ang oo. Yung 9 na yon,
hindi ka sisiputin, magsasabing no, babagsakan ka ng cellphone. So, but keeps going. Diba? Kailangan mong maging persistent at consistent sa trabaho na to. At mas maganda, ang payo ko kapag nasa sales ka, huwag mong bentahan yung mga kamag-anak mo. Huwag mong bentahan yung mga kaibigan mo. Bentahan mo yung hindi nakakakilala sa'yo kasi sila yung magtitiwala sa'yo. Imagine nung naging successful ako, I mean, nagkaroon ako ng award sa trabahong to, saka lang sila kumuha sa akin ng insurance nila. Una, in-offer ko, hindi. At ang worst, yung mga kakilala mo, sa iba pa kumuha. Kahit alam nilang nasa life insurance industry ka din. So, yun. Sa bahaging ito ng ating pakikipagkwentuhan sa iyo, Jason, maaari mo bang bigyan ng magagandang panghuling salita ang ating mga manonood? Well, ang maibibigay ko lang sa inyo at maipapayo sa buhay is dream big. Dream big. Napakaluwang ng mundo. Get out of your box. Get out of your comfort zone. Kasi ako nangarap talaga ako eh. Nangarap ako kasi gusto ko hindi lang ako pwedeng ganito lang. Meron pa pala akong ilalabas na potential. Meron ka pa palang iyayaman. Yun yung naging motivation ko talaga na hindi lang pwedeng ganito lang. Hindi lang pwedeng ganito lang. Maraming opportunities outside sa loob ng bahay mo, sa loob ng baryo mo, sa loob ng city. Kailangan mong lumabas at hanapin yung mga opportunity na andyan lamang. Yun, dream big, love yourself, and of course, you have to work hard. Napakagandang mga salita, Jason, at mga kamayaman. Napakinggan nyo ang napaka-inspiring na kwento ni Jason Ignacio, batang nagmula sa bukid pero ngayon ay very successful at ang kanyang financial status ay very secured at nais niya rin itong ibahagi sa ating lahat. At yan muna, mga kamayaman. Ako pa rin ang inyong kasama, kakwentuhan, katulong, Maria. Masalama at abuhay!